So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest manggagamot na nagpo-promote ng sugal. Para lang daw balance. The biggest! Hindi daw yan scripted. Totoo daw yan, mga kahombre ko. The biggest tungaw! The promoter ng sugal na manggagamot. Palakpakan sa utak ang mga putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Moxie Bailon, o mas kilala sa pangalan Moxie TV, ay isang Filipino streamer at divine healer o albularyo daw ayon sa kanya. Mga kahombre ko, ayon sa kanya. Meron itong 234,000 followers sa TikTok at 1.3M followers sa Facebook. Pwedeng binili niya rin yung page, mga kahombre ko. Sa last video natin kay Awit, tinalakay natin ang pagkasapi sa kanya sa pamumuno ng isang albularyo na content creator na si Moxie o sa isa niyang pagkakakilanlan, Manggagamox. Ano ba naman pangalan yan? Sa panahon ngayon, boss, hindi na nga masyadong pinagkakatiwalaan ang mga manggagamot. Papaano ka palalo paniniwalaan kung ang pangalan mo Manggagamox? Lintik. Anyway, sa nangyayaring pangkukulang di umano kay Awit Gamer, nagawa rin itong gawing komedya ng kapatid niyang si Wamos na binatikos naman ng totoong albularyo na si Nick Banayo. Ginawa nyo ng content yung ganyang sitwasyon. May magbiro sana sa inyo na marunong talaga mangkulam para magkatotoo yung content nyo. Di nyo man lang naisip yung nararamdaman ng mga totoong nakulam. Oh my God! Ginagawa mong katatawanan yung ginagawa ng mga manggagamot. Sana matuluyan ka. Tingnan ko lang. Actually, mga kahombre ko, totoo po yan Totoo yan. Legit yan, mga kahombre ko. Kaya nakakatakot, mga kahombre ko, kapag ikaw nakulam, nabarang, o tinrabaho, ginawa. Guys, this is not a joke. And up till now, kahit medyo ilang araw na nakalipas, no, medyo nakakakilabot pa rin, no, na ginagawang biro-biro itong mga ganitong bagay. Yung mga sapi-sapi na yan. Guys, this is real. Baka akala nyo, napakarami po sa bansang Pilipinas ang nagsasuffer sa ngayon, kung kailan nyo to pinapanood, ng sapi, ng kulam, tapos pinagtitripan lang po ng mga tao na ito, mga kahombre ko, di ba? Nakakalungkot. Sa mga natanggap na batikos ni Wamos sa social media, nagawa nitong humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Mga kahombre ko, si Wamos po sa tuwing gagawa siya ng something na viral, siya ay hihingi ng pasensya. Sanay naman na tayo na si Wamos Cruz ay ganyan ang galawan. Alam niyo yun? Hindi na maintindihan. Ano bang gusto mo mangyari, Wamos? Gusto mo ba maging bida, maging kontrabida, o yung ganyang klase na walang bayag, nagagawa ka ng kaangahan, tapos aatras ka rin lang? Ano ba talaga ang plano mo sa karera mo, So yo, what's up mga kamaster? So this time po, ngayong araw na to, kaya ho ako gumawa ng video kasi gawa nga po ng last time na post ko nga pala nung nakaraan patungkol dun sa parang sinaniban. So, yun po ay ginawa ko lamang kasi for entertainment lang po. Alam nyo naman kung bakit ko ginawa yun dahil din sa napanood ko yung kay Awit na sinaniban siya kuno na ewan ko dun sa dalawang yung kung anong klaseng trip na meron sila. So, unang-una po sa lahat, sa mga manggagamot po, maraming salamat po sa mga nakaintindi patungkol po doon sa ginawa ko pong entertainment purpose. So, sa mga hindi naman po nakaintindi sa akin, sa mga manggagamot po, humihingi po ako ng pasensya sa inyo, no? Wala po akong balak insultuhin yung mga gumagamot about sa mga kulam at sa mga
ano, faith healer. Wala po ako diyang wala po ako diyang iniinsulto sa mga manggagamot po na mga ganyan. Alam ho ni Nick yan. Alam po ni Nick yan. So, yun, si Nick, naintindihan niya ako kasi alam niya naman na isa akong komedyante at hindi niya ako kailangan seryosohin. Pero galit nga siya dahil kay Awit. So, ganun din yung purpose ko na magpasaya lang din naman ng ibang tao. Hindi ko talaga intention na sirain yung reputasyon po ng mga naggagamot po about sa mga ganyang klase ng bagay, yung mga nagsasanib, yung mga nangkukulam. Yan, naniniwala din naman po ako sa ganon, no? Anyway, may point din naman. Sa totoo lang, I enjoyed it. Yung wife ko was laughing her soul out nung napanood niya yung video ni Wamos Cruz. It was very funny. Anyway, sabi ko nga mga kahombre ko, ang weird lang na si Wamos Cruz, ginagamit niya yung pagiging legendary niyang komedyante sa mga gantong ma-issueng bagay. Sa totoo lang, di niya naman to kailangan kasi may followers naman siya, may viewers din naman siya. Tingnan nyo naman ang YouTube channel ni Wamos, mga kahombre. This guy is real, alam nyo yun. Hindi ko maintindihan bakit mo pa kailangan na sumausaw tapos at the end of the day, pagsisisihan mo, maawa ka maybe sa kapatid mo o dahil tinitira, binabash ka, hingi ka ng pasensya. Paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, Wamos, alam mo yon. And, alam mo, ewan ko, ano ba talagang gusto mong gawin sa karera mo? Nobody knows, man. Ano ba? Gusto mo ba maging commentary channel? O gusto mo bang mag-interview, which tinry mo naman, kaso mukhang pumalpak. Ano bang gusto mo mangyari, Wamos? You tell me, man. Sawa ka na bang maging komedyante? Pero naniniwala ako na scripted talaga yon. And naniniwala din ako sa isang banda, mga kahombre ko, na si Awit Gamer ay nangangailangan ng tulong medical. Kailangan niya ng medical. And to this guy, no, itong albularyo niya na sinasabi niya na siya nagpagaling kay Awit, mali ka. Kasi kung ikaw ang nagpagaling kay Awit, dapat hindi na nagte-take ng gamot si Awit Gamer. Pero kanina lang sa video niya, nainom siya ng gamot. So, hindi ikaw ang nagpagaling kay Awit. So, props lang po ikaw. Props ka lang dito, ha? Tandaan mo yan. Dinidepende ko yung paniniwala ko sa taong sinasaniban. Sa taong sinasaniban. Hindi po ako naniniwala kay Awit. No, kaya natatawa po kasi ako kasi gawa ng totoo naman na kasi unang-una sa lahat is ang paint healer po hindi po nagsusugal yung mga yan. Hindi po yan nagkakasino. Hindi po nag-ano yan, nagpo-promote ng mga sugal. Hindi po ganun yung mga paint healer. Inuulit ko sa inyo lahat ng mga manggagamot po ng ganun, never po silang nagsugal na ganun at bawal na bawal po sa kanila yon. So yun na lang yung tignan nyo kung yung manggagamot ni Awit, totoo bang manggagamot yan o manggagamot-gamutan lang ba o nagdudunong-dunungan. Pero hindi ko siya hinuhusgahan na. Kumbaga parang tignan nyo na lang kung ano yung sitwasyon. Tama mga kahombre ko, di ba? Saan ka nakakita ng isang faith healer na nagpo-promote daw siya ng legal na sugal, mga kahombre ko? Nakakita ka na ba ng ganon? Ito, yung fake faith healer, yan, siya daw yon para daw balanse, mga kahombre ko. Anong klaseng utak yon, man? Ano yon? Gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo ng libre. Tandaan, ha? Pagkatapos nun, gagawa ka rin ng ikakasira ng ibang mga tao. Then, hindi ka faith healer. I don't believe you, man. Walang ganyan na totoo, mga kahombre ko. Tandaan nyo, napakalaking kalokohan niya. Kahit pa ipinaglalaban niya na kesyo, legal naman daw ang pinopromote niya at nakakatulong daw yon sa iba't ibang mga tao yung tax. Kabalbalan niyang salita mo na yan. Kasi at the end of the day, yung social cost, yun dapat tinitingnan at yun nga ang naging argumento sa kamera. Tama? Social cost. Hindi yung kung ano yung naibibigay nyo. O naibibigay natin na promoter tayo ng sugal. Tama? Hindi yun Huwag mo na yung tingnan. Legal o illegal, social cost ang problema sa bansang ito. Doesn't matter kung may PAGCOR license, kung ano man yan sinasabi mo, which ayan mismo yung nakapagpabaon lalo sa'yo.
Kasi hindi tamang katwiran yon. Social cost, tandaan. Social cost. At parehas lang tayo, man. Kaso lang hindi ako faith healer. Ako talaga, masamang tao talaga ako. Alam mo yon? Ikaw, faith healer ka, tapos nagpo-promote ka ng sugal, wala. Diba? Pangit ang ending. Tama? Hindi talaga kapani-paniwala, scripted. Aminin mo na. Okay lang naman yon. Alam mo yon? Kung para lang sa entertainment to, it's okay. Wala namang mawawala sa it, wala namang problema doon. So, sa akin lang naman, kaya ako gumawa ng video kasi gawa nga ng, ayoko madamay sa, dun sa mga ginawa ng kalokohan ng kapatid ko kasi, yung iba, nagko-comment sila na, bakit hindi mo na lang suportahan yung kapatid mo, ganito, bakit pinagtitripan mo pa, bakit pinagtatawanan mo pa yung kapatid mo. Kabisado ko na ho yung kapatid ko ho yun. Kaya hindi nyo ho ako kailangan diktahan kung ano yung mga, kung hindi nyo kailangan diktahan kung kailangan ko ba suportahan yung kapatid ko o hindi ko susuportahan. Kasi isa lang naman yung hangarin ko no? Hindi ko kailangan di porket kapatid ko si Awit, kailangan ko suportahan yung mga kalokohan na bagay na ginagawa niya, di ba? So, hindi lahat ng kapatid ganon. Okay? So, kung tama naman ang ginagawa ni Awit, susuportahan ko siya. Ganon lang yon. Kung kayo naman ang kuya, kung kayo naman ang kapatid, kung alam nyo naman ng tama ang ginagawa ng kapatid mo, susuportahan mo naman talaga. Kasi tama naman at wala namang ginagawang kalokohan. Pero, diba? Pero, kung medyo, alam mo na medyo kalokohan na yung ginagawa or parang katimangan na, kagunggungan na yung ginagawa, hindi natin kailangan suportahan yung mga ganong klase ng bagay, mga parno. Tama din naman yon mga kahombre ko, kasi kapag mali, huwag mong konsintihin, tama? Pero in this case, Wamos, mali si Awit sa banda na niloloko niya yung mga tao, dinideceive niya yung mga tao, tama? Pero kailangan mong intindihan, bilang ikaw ay isang kapatid, ginagawa niya lang ito upang siya ay magkapera. And actually, ang iba naman ang utak nito si Awit, mga kahombre. Ang utak ni Awit ay entertainment. Exactly tulad ni Wamos. So, magtataka ka pa ba, Wamos, na ganyan ang mga gagawin niya? Siyempre, sa'yo niya yan makukuha kasi ikaw yung kuya niya. Tama? And alam naman ng lahat, when this is very clear, na si Awit mataas ang creatinine. Kaya, ang nangyayari doon, mga kahombre ko, meron siyang gout. Yun lang naman yon, Wamos. Everybody knows this. Pero siguro dahil walang issue sa social media, kinana din ng mga tao tong kalokohan na to. Because it's funny anyway. Di ba? At saka isa pa, lilinawin ko pala doon kay MG. Kasi gumawa si MG ng video. So, hindi naman ako doon. Hindi naman ako aware na gagawa na naman siya ng video na kasama ako doon sa ginawa niyang video kay Awit, di ba? So, ang sa akin lang, parang anong nangyari, dinidiin din kasi ni MG. Kaya nag-comment ako sa YouTube na pakilinaw na hindi ko tinatarantado yung mga hindi ko tinatarantado yung mga manggagamot ng mga ganyang kulam-kulam. Hindi ko kailangan ganunin yung mga taong ganun, di ba? Hindi ko inaano yun. Kaya sabi ko, i-correct mo yan na hindi ako nang titrip. Ang pinagtitripan ko dyan si Awit, di ba? Pero kung napanood nyo naman yung kay Awit, maaano nyo lang naman yung sa akin Magigets nyo yung sa akin kapag napanood nyo yung kay Awit. Pero kung hindi nyo napanood yung sa akin, talagang sasabihin nyo nagtitrip ako. Di ba? Pero kung napanood nyo muna si Awit at napanood nyo ako, alam nyo na kung bakit ko ginagawa yon. At tapusin nyo yung video ko bago kayo manghusga. Diba? Na pinagtitripan ko. Si Awit po ang pinagtitripan ko dito, hindi po yung mga may Isa akong komedyante, for entertainment lang din yung mga bagay na ginagawa ko. At saka marami din naman vlogger na gumagawa na neto. Diba? Hindi lang din naman ako. At saka kahit naman noon, ginagawa na yung mga gantong klase ng content Pero hindi naman about sa mga hindi naman siya about talaga totally sa sinaniban o kung sa Pero may mga gumagawa ng mga content dati na mga ganito, diba? Pero this time, di ko din alam kasi talaga kung ano yung gagawin ni Awit pa o ano yung ginagawa niya. Basta ako, labas ako doon kung ano man yung nyo kay Awit, kung nagagalit ba kayo. Basta sa akin, inuulit ko, for entertainment lang naman lahat lang mga ginagawa kong kalokohan. First basher ako ni Awit. Pagdating sa kalokohan niya, ako ang unang-unang basher niya.
kapag may ginawa siyang hindi maganda. Ganito kasi yan, no? Sabi mo, hindi mo pinagtitripan ang mga faith healers. Sinabi mo yon sa salita. Kaso lang, Wamos, dun sa action mo sa video, ang hirap itanggi o ang hirap sabihin na hindi mo pinagtitripan ang faith healers. Kasi sa actingan mo pa lang, halatang pinagtitripan mo ang mga faith healers. Real talk lang, man. Pwede mo yang itanggi. Siyempre, ikaw naman yan eh. Wala namang problema doon. Nasa utak mo na hindi mo yung plano. Kaso lang, sa naging acting mo, automatically pumangit yung sitwasyon mo. Like, sumobrang kita na pinagtitripan mo ang mga faith healers. Totoo yan, mga ka-homer ko. Kitang-kita. Tapusin nyo muna yung video bago kayo mag-comment. Ang daming perfecto dito, Diyos ko. Pasensya na po sa mga manggagamot. Comments! Faith healer, bro. Hindi paint healer. God bless. I am also a spiritual healer, Albularyo. Honestly, I'm not affected by what you vloggers are doing. Ang malungkot lang, hindi ninyo kayang kontrolin ang mga bagay sa spiritual realm. Kahit sabihin nating 1% lang ang tsansa na may makagante, kung may makapasok o makarinig na demonyo at subukan kayo o ang pamilya nyo, mahirap na. Diyan nyo marirealize na kahit doktor ay walang magagawa. Totoo to, mga ka-homer ko, and this is quite frightening. Alam nyo yun? Kung may kilala kayong albularyo, a piece of advice, mag-visit na po kayo para sa spiritual protection. Siguraduhin lang na legit at mapagkakatiwalaan. Anyway, apology accepted. Sana, Sir Wamos, isa po ako sa matulungan nyo, pambayad po ng rent tsaka bill. So, makikita po natin, mga ka-homer ko, na ito po yung isa sa mga Gcash warriors ni Wamos. At napakarami pong ganyan sa Facebook na mga sikat, no? Na mga wala nang mai-content, kundi lagi na lang daw silang mamimigay ng pera at mamimigay ng Gcash. Hindi pa rin ba kayo nagsasawa sa gantong acting? Oh my God. Ito kasi mga ka-homer ko, wala na silang mai-content. So, para lang magkaroon ng numbers, they need to give back to people kuno, no? Pero at the end of the day, hindi naman yan totoo. Guys, do not believe in everything you see in social media because, promise man, konti lang ang taong totoo sa SOCMED, guys. Grabe, magugulat kayo, man. Sa nagawang video ni MG kay Awit, nagawang magbigay komento dito ni Moxie sa kanyang Manggagamok's page. Hello sa inyo lahat, guys, no? Ito, papanoorin ko lang tong isang nag-criticize sa atin. Sila, no? Papatunayan ko rito na hindi tayo scripted. Okay? Reactan lang natin. Kung ano lang, ang gusto ko lang dito ay katotohanan. Real talk. Real talk po ang sasabihin ko rito. Ang sugal na yan is PAGCOR license po yan. Nagbabayad kami ng tax sa gobyerno. Pantulong din niya sa atin dito. Yung tax na yan. Alam niyo naman yan. Ano po yan? Registered po yan as a PAGCOR. Yan po isang part ng trabaho ko. Trabaho ko po yan, ano? Tapos, yung isa kong page is gamutan. Yun po. Ako, binabalance ko lang. May ganyan akong gawain, pero tumutulong ako. At ito yung way ng pagtulong ko. At dito, mga ka-homer ko, ang katwiran ni Moxie ay kesyo, legal naman daw yung pinopromote niya. So, okay lang. Pero Moxie, nag-promote ka rin ng illegal! Ano na naman ang isasagot mo dito? Now you understand why, kung bakit para sa akin parehas lang ang timbang, mapaligal o ilegal. Social cost kasi ang ating pinag-uusapan sa bansang ito. Sa mga, siguro sabihin natin sa mga direktor ng mga ng mga magagaling sa mga pelikula, kahit indie film or what. Kayo po ang makapagsabi kung nag-acting ba si Awit o hindi. Yun na lang siguro isa kong basehan eh. Diba? Huwag ka nang manawagan sa mga direktor. Hindi na kailangan ng direktor. Tama na yung mga tao to judge us all. Para malaman kung scripted ba o hindi ang ginagawa natin. Ba't mo pa kailangan tumawag ng professional para pagtawanan ka? Tandaan mo, ang mga bumibili ng ating mga ginagawang content ang mga tao. So, tama lang na ang mga tao ang mag-judge kung scripted ka o hindi. Kung karapat-dapat kang i-follow o hindi. Kung karapat-dapat kang i-idolize o kaya i-hate.
Ganun lang yon. Bakit kailangan pa ng direktor? My goodness. Comments! Kung totoong matagal mo na akong followers, hindi ko naman natekman ang tolong mo, idol. Para scammer ka, haha. Kung totoo ka po, paload ako. Sa eto, ganito pala mga followers ito, mga kahombre ko. Ang tanong lang po, wala pong albularyo na sugarol, di po ba? Paano mo na-balance yon? Buti biniyayaan ka pa ng Panginoon ng panggagamot. Tama, paano niya naisip yung salitang balance sa salitang sugal at faith healing? This is crazy, mga kahombre ko. Terrible acting, boss. Terrible acting. Tanong ko lang sa'yo, bakit di mo kuhanin yung address ng mangkukulam para maidemanda o puntahan ng personal? Bakit di mo kuhanin yung address? Sinasabi nyo laging kulam pero wala naman kayong napakitang mangkukulam kahit isa dito sa Pilipinas. Tanong lang. Sabagay. Ang pagkakaalam ko sa mga albularyo na aakyat pa ng bundok para dasalan yung mga gamit nila. Pero mas naniniwala ako sa'yo, boss, tuloy mo lang pag-promote na sugal. So, yan. Makikita po natin dito na siya ay pinagtitripan lang kasi isa siyang katrip-trip na tao, mga kahombre ko. Wala talaga to. Hindi to albularyo. I believe this, mga kahombre ko. Anyway, Sinig Banayo po ay nagsalitang muli. Magandang tanghali po sa inyong lahat, no? So, ito. Sino nakapanood nito? Ito yung i-react natin ngayon. Pakinggan natin yung mga sinabi niya. Okay? Tapos magre-react tayo. Sinasabi niya na tunay siyang manggagamot. Doon pa lang mga kapanalig, sa promoter siya ng sugal, mali na. Saan ka nakakita sa buong Pilipinas ng tunay na manggagamot na promoter ng sugal? Bawal na bawal sa amin yan. Tapos siya nagpo-promote ng sugal. Paano niya sasabihin sa akin na totoong manggagamot siya? Alam naman niya na bawal yun eh. Bakit siya nagpo-promote ng sugal? Kung tunay siyang manggagamot, hindi siya magpo-promote ng sugal, mga kapanalig. Is PAGCOR license po yan. Nagbabayad kami ng tax sa gobyerno. Pantulong din niya sa atin dito. So sinasabi niya na yung pinopromote niyang sugal ay PAGCOR license. Unang-una, wala kaming pakialam kung PAGCOR license yan. Wala kaming pakialam. Ang sinasabi dito, manggagamot ka. Manggagamot ka. Ba't ka nagpo-promote ng sugal? Yun yung sinasabi. Wala kaming pakialam kung iyan ay license. Ang sinasabi ko dito, ikaw ay manggagamot. Dapat iwasan mo yan. Kasi manggagamot ka. Bakit ka nagpo-promote ng sugal? Kasi kung tunay ka, hindi mo gagawin yan. Yan po isang part ng trabaho ko. Trabaho ko po yan, ano? Tapos, yung isa kong preach is gamutan. So, pinagsabay niya yung gamutan at yung sugal. Ang pangit nun Siguro sabihin natin sa mga direktor ng mga ng mga magagaling sa mga pelikula, kahit indie film or what. Kayo po ang makapagsabi kung nag-acting ba si Awit o hindi. Yun na lang. So, sinasabi mo na yung mga director ng indie film, yung makakapagsabi kung tunay yung ginagawa nyo. Sinasabi mo na yung mga tao na nag-react ay mga tanga. Sinasabi mo na mali sila dahil hindi nila masilip kung totoo ba yung ginagawa ninyo ni Awit sa mga reaction nila. Parang yun ang gusto mong sabihin eh. Minamali mo yung mata ng mga tao. So kami mga manggagamot mula Luzon, Visayas, Mindanao na nag-react. Mali. Ikaw yung tama. Ganon ba yung ibig mong sabihin? Sinabi ko dyan na parehas kami content creator. Ako, content creator ako. Nagkataon lang din talaga na biniyayaan ako ng taas na marunong manggamot. Si Awit. Hindi kami actually magkakilala niyan. Pero, syempre, sa circle ng content creation, maliit lang naman. So, madaling connect. Connect mo naman ako kay Awit. Ganyan. Gawit mo naman ako kay ganto. Connect, madali lang. So, nagkataon na marunong ako manggamot. Humingi siya ng tulong sa itaas na magamot siya. Nanalangin siya na magamot siya. Nagamot ko siya. Actually, ngayon, ang magaling na yan siya. Kaya niya maglakad. Totoo yan. Kung si Awit, naging masama siguro, nasisinungaling siya. Hindi ko na rin alam masyado yun eh. Basta ako, So, sinabi niya, di ba? Napakinggan nyo. Sabi niya, si Awit kung nagsisinungaling siya, hindi ko na rin alam. So, hindi mo alam kung totoo o hindi yung ginawa ng pasyente mo sa oras na yon? Kung talaga bang sinasaniban siya o hindi? Kasi sinabi mo, narinig nyo naman mga kapanalig, sinabi niya na, hindi niya alam kung nagsisinungaling si Awit mismo doon sa ginawa nila. Ibig sabihin, wala ka ring alam.
kung totoo ba yung ginagawa ng pasyente mo nung oras na yon. Kung umaarte ba o hindi. Hindi mo alam? Ginawa ko, gamutin siya. Yun lang yung gusto ko dyan, nagamutin siya. So, ginawa lang daw niya nagamutin si Awit. Pero hindi niya alam kung nagsisinungaling si Awit o hindi nung oras na yon. So, ano masasabi niyo doon? Basta ginamot daw niya si Awit. Pero hindi niya alam kung nagsisinungaling si Awit nung oras na yon. So, paano mo masasabi ngayon na totoo kang manggagamot na hindi mo naman pala alam kung si Awit ay nagsisinungaling sa mga oras na yon? Dapat alam mo yun. Manood ka ng mga video ko kung paano ko makuha or malaman, mahalata yung mga nagsisinungaling at kung paano ko sila ipahiya. Ikaw na mismo nagsabi. Ikaw na mismo, sa bibig mo mismo lumabas na hindi mo alam kung si Awit ay nagsisinungaling sa mga oras na yun. So, paano? So, ano mga kapanalig? Hindi niya alam. Basta ginamot daw niya si Awit. So, paano mo ngayon patutunayan sa amin na mga nanonood kung paano, kung totoo ka? Di ba? Paano patutunayan sa amin yon? Kasi ikaw mismo nagsabi, hindi mo alam kung nagsisinungaling si Awit eh. Yun, nagpapakilala lang pala ako sa inyo guys. Si Utol ko, yan. Isa rin to ng mga gamot. Okay? Legendary! Joke lang. So, meron pang commentator. Lahat ng mga natulungan nito, nagamot nito. Kilala nyo to. Nandun din to sa lugar kung saan ko ginamot si Awit. Ito ang unang-unang aawat sa akin kung alam niya na nagbibiro kami sa gamutan o nagbibiro si Awit kung alam niya scripted. Hindi porkit nandyan yung sinasabi mong legendary na siya yung aawat sa'yo kung nagbibiro, ay mapapatunayan mo na. Mapapatunayan mo na tunay ka. Kasi nga ikaw na mismo nagsabi, umpisa pa lang, na hindi mo alam kung nagsisinungaling si Awit. Bahala na siya ikaw kung nagsisinungaling. Eh di hindi mo nga alam. Sabihan ko lang kayo, isa ito sa napulutan ko ng inspirasyon na magbukas palalo yung kakayahan ko, yung gift ko na manggamot at makatulong sa tao. Ako, hindi ako So, sinabi mo na isa ako sa inspirasyon mo. So, alam mong totoo ako. Diba? Alam mong totoo ako. Alam mong totoo yung sinasabi ko. Kasi isa ako sa inspirasyon mo. Isa ako sa ginagaya mo. So, paano mo ngayon sasabihin sa akin? Paano mo ngayon sasabihin sa akin na nagsisinungaling ako sa mga sinasabi ko, sa mga reaction ko? Kahit kailan, kahit tumanda ka, hindi ako magpapabayad sa inyo. Yung sinasabi niyo. Wala ka talagang karapatan magpabayad kasi hindi ka rehistrado. Walang karapatan magpabayad. Ako rehistrado ako sa BIR. Yung gamutan ko rehistrado sa BIR. Ikaw, wala kang karapatan. Kasi hindi ka naman rehistrado eh. Ginagawang laro yung mga pagpapasanib, no? Kahit hindi naman totoo. So ito si Awit kasi eh. Ano, ginagawa daw laro-laro yung pagsanib, hindi totoo. Eto, akin lang ang tagal mo nang manggagamot, hindi mo kayang aurahan. Ang tagal ko na daw manggagamot, di ko kayang aurahan. Mox, eto yan. Kaya nga kami nag-react eh. Kaya nga ako nag-react. Naaurahan ko na yung pasyente mo walang sanib. Naaurahan ko na walang sanib yung pasyente mo. Kalokohan yung ginagawa. Tapos ikaw sinasabi mo na ikaw manggagamot. Ginamot mo lang si Awit. Hindi mo alam kung nagsisinungaling. Kaya nga naaurahan ko si Awit na nagsisinungaling eh. Wala talagang sanib. Ngayon, sinasabi mo na matagal na ako manggagamot, hindi ko naaurahan yung gamutan nyo. So, sinasabi mo na yung mula Luzon, Visayas, Mindanao na mga manggagamot na nag-react, na naka-aura, na sinungaling yung pasyente mo, na wala talagang sanib. So, lahat yung sinungaling. Lahat kami sinungaling. Diba? Lahat kami sinungaling kasi sinasabi mo eh, na hindi ko naaurahan. Eh, yung mga ibang nag-react din, hindi rin ba nila naaurahan? So, sinasabi mo na ikaw lang ang totoo. O sige, ipalagay na natin. Ipalagay na natin na ikaw yung totoong manggagamot. Ipalagay na natin ha. Ikaw na yung nandun eh. Ikaw na yung nandun, hindi mo pa nakita na yung pasyente mo nagsisinungaling. Hindi mo nakita? Anong klaseng manggagamot ka? Eh kami, kaya nga kami nag-react. Kasi nga, naaurahan namin na wala naman talagang sanib yung pasyente mo. So siguro ikaw, ang tingin mo, o sige, palagay na natin na naaurahan mo talaga na wala naman. Kasi sinabi mo, hindi mo nga alam, di ba? Kung nagsisinungaling. O sige, burahin natin yon. Kung nyari, nakita mo na nagsisinungaling si Awit, wala talagang kulam. So, bakit mo pa rin tinuloy? Bakit mo pa rin tinuloy? Siguro ang tingin mo, ituloy ko na lang to kasi kilala naman si Awit eh. Magbabiral naman to, makikilala ako.
So, parang ganun yung pinaparating mo sa tao. Ako, nag-react, yung mga manggagamot, nag-react mula Luzon, Visayas, Mindanao, napakaraming nag-react na manggagamot. Pati sambayan ng Pilipino nag-react. Sila mismo nakikita, nagsisinungaling, kahit normal na tao, nakita na nagsisinungaling si Awit, kahit normal na tao. Kami pa kayang may kaalaman? Isipin mo. Legendary ka na nga eh. Commander na nga tawag sa'yo. Hindi mo man lang naorahan. Kung totoo yung ginawa doon o hindi. Dapat kaya mo akong aurahan kung peke ako o hindi, di ba? Ikaw nang sasabi ka na kung ano-ano eh. Sabi ka ba, Tol? Bigyan natin siya ng kasi si Commander Bantugan siya. Bigyan natin siya ng, yung pagkakataon na, or karapatan na magano doon. Pero kasi, kung yung tao na manloloko sa ganon at alam niya mismo na manggagamot siya na kasalanan yun pag nagloko So, dapat inisip niya na if ever na nagloloko tong si Moxie or si Awit, tiyak na mapaparusahan to. Dapat nasa Hindi na nga namin sinasabi na nagloloko ka, di ba? Hindi na nga namin sinasabi ngayon na nagloloko ka, Mox. Ang sinasabi nga namin dito, nagloloko si Awit. Bakit di mo nakita kung tunay ka? Bakit di mo nakita? Yun yung tanong dito. Huwag ka nang humanap ng kakampi. Tinatanong ka na nga namin bakit di mo nakita? Tapos sasabihin mo kanina na hindi mo alam kung nagsisinungaling si Awit. Doon pa lang, tapos na usapan Doon pa lang, wala na. Mga kapanalig, tingnan nyo. Hindi na lang sana siya na gano'n muna. Nagsalita ng gano'n or Kasi siya nga si Nick So, hindi nga po pwedeng hindi ako magsasalita. Unang-una, ayaw din naman namin na mababoy yung larangan na to. Sa mga tao nga, iilan tao na nga lang naniniwala sa mga manggagamot. Hahayaan pa ba namin na masira pa kami or tayo? Hahayaan pa ba namin yun? Kung ikaw ay manggagamot, hahayaan mo pa ba na masira tayo sa ibang tao na kakaunti na nga lang yung naniniwala sa atin? Alam niyo yun, alam niyo yun. Di ba? Hindi nga lang, naisip ko lang, dapat naurahan niya ako. Tama ba yun? Dapat naurahan mo ako kung totoo ba talaga ako, hindi. Dapat naramdaman mo yun. Tagal mo na dyan Ayun yung isa sa pinakamasakit doon, Tol Sa part ko Kasi isa to sa... Siyempre, sikat nga Kilala ko yun, siyempre. Uy, ayos to mga gawa nito. Parang, nakapulot tayo ng aral. Tapos ito pa yung magkikriticize sa'yo. Bandang huling nabuksan nga ako na. Hindi ka kinikriticize. Sinasabi lang namin na yung pasyente mo, kasi talagang lalabas dito na wala kang alam. Kasi yung pasyente mo nagloloko. Yung pasyente mo, walang sanib. Tinatanong nga namin, ba't hindi mo nakita? Ikaw na yung nandun kung talagang magaling ka at talagang totoong manggagamot ka. Bakit di mo nakita? Yun lang naman yung tanong Tapos sasabihin mo, hindi namin naaurahan. Gaano kami karaming manggagamot na nag-react? Luzon, Visayas, Mindanao, nag-react lahat ng mga manggagamot. Naaurahan kasi nila na wala naman talagang sanib yung pasyente mo. Ikaw, na nandun na mismo. Sige, tunay ka ng manggagamot, Ikaw na nandun na mismo. Bakit di mo nga nakita? Tapos sasabihin mo kanina, hindi mo alam kung nagsisinungaling si Awit. So, hindi ka sigurado kung totoo yung sinasabi or kung totoong sinasaniban yung pasyente mo. Ikaw na mismo nagsabi na hindi mo alam kung nagsisinungaling. Sa'yo lumalabas Hindi naman sa amin Tanong ko dun sa nakita ko. Bakit nakapagsaksak ka ng walang orasyon? Nakita ko yun Binanatan mo yung pasyente mo, si Awit, nang walang bulong-bulong. Ay habang ginigilitan mo nga, umiiyak pa rin Tapos kinat nyo na lang Sinasabi ko na nga dito na hindi ka peke. Hindi ka na peke Yung pasyente mo na nga lang ang peke. Sinasabi na nga namin, yung pasyente mo walang sanib, yung pasyente mo ang peke. So ikaw, sinasabi mo sa kanina na ginamot mo lang. Ginamot mo lang. Basta siya, ginamot mo lang. So ikaw, sige, totoo ka. Na nandun ka, totoo kang ginamot mo. Tapos sasabihin mo kanina na hindi mo alam kung nagsisinungaling si Awit. So matik na, wala kang alam dun sa pasyente mo. So ngayon, si Awit, nagsisinungaling. Kung marunong ka talaga mag-aura, bakit di mo nga nakita? Paulit-ulit na tanong yan. Ba't di mo nakita? Tapos kaming mga nag-react na napakaraming manggagamot, gagawin mo, kami sinungaling. Kami sasabihin mo, hindi kami nakaka-aura. Gano'ng karami kami? Ikaw nakaka-aura ka, ba't di mo nga nakita Marami ka namang lokohan, Sir Nick. Hindi naman namin sinasabi.
Kalokohan, Sir Nick. Marami daw akong kalokohan. Siguraduhin mo lang na ako talaga, ha? Yung maraming kalokohan. Dahil ilabas mo yan. Dahil pag hindi ako yan, may kalalagyan ka sa akin. Sinasabi mo marami akong kalokohan, ha? Ilabas mo yung sinasabi mo marami akong kalokohan. Pag yan mali-mali, may kalalagyan ka sa akin. Hindi naman namin sinasabi. Gusto pa ba natin padatingin sa ganun? Huwag na. Nagbabanta pa. Sa mga nakagaya ko, sana lang, huwag kayo mapanghinaan, lalo na mapanghusgahan kayo ng kahit na sino, kahit anong larangan. Basta alam nyo sa sarili nyo at alam nyo ang taas ng Jesus Christ o kung sino man, Mama Mary, sa taas. Kung tama ginagawa natin, tuloy nyo lang sa mga bago. At sa mga luma naman na kagaya nyo po, commander, kung meron pa ba yung commander, kung meron pa man chief, o ano, basta mataas yung tawag sa inyo, master, o ano man. Alam niyo. Suportahan nyo po yung mga bago. Sinusuportahan naman namin yung mga bago. Ang sa amin lang sana marunong rumispeto. Kasi kung yung mga bago hindi marunong rumispeto, ang gagawin nyo, kakalabanin nyo pa yung matatagal na, ay bakit namin susuportahan yan? Kung kaming matatagal na, babastusin. Tsaka nasa aral ng Biblia, di ba, na rumispeto tayo. Lagi mong inilalabas or binabanggit yung Biblia, yung salita ng Diyos. Bakit nagpo-promote ka ng sugal? Kung talagang ikaw ay maka-Diyos. Ano yun? Pagkatapos mong gamutin yung mga tao, pinagaling na kita ha, magsugal ka na. Ganun ba? Alam mo, sa sarili mong masama yan. Alam mo. So ba't nagpo-promote ka pa rin ng sugal? Alam mo sa sarili mo. Banggit ka ng banggit ng Biblia eh. Hindi mo naman kayang to pa rin sa sarili mo. Kayo mga kahombre ko, anong komento nyo dito? Totoo ba na ito ay manggagamot o ito ay isang malaking fraud? Comment down below. Wala. Mga putang ina nyo kayo.